Yeah, so sabi ko nga sa inyo guys, kung meron kayong mga plano na binubuo 'no, maaaring matapos yung mga plano niyo or magkaroon kayo ng magandang plano, sa buhay niyo. Yun yung magiging hudyat ng bagong simula sa buhay niyo. Pero siyempre guys, simula pa lang yung pagkakaroon ng plano, pero hindi naman yun uusad hanggang hindi kayo kikilos para sa plano niyo, na-gets niyo ba? So hello guys, hello Pisces. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly check-in para ngayong June para sa Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Kung hindi kayo naka-resonate guys dun sa monthly horoscope nyo for June, panoorin nyo tong video na to. Baka nandito yung energy nyo guys. So, unahin natin tong deck na to. Tingnan natin guys yung mga angel messages para sa inyo or yung mga mensahe. So, for some of you guys, ibig sabihin nito, nagkakaroon kayo ng reflection, ibig sabihin, nag-iisip-isip kayo, ina-analyze nyo yung buhay nyo right now, tinitingnan nyo, parang, tinitingnan nyo yung buhay nyo, inaalam nyo kung masaya ba kayo, kung saan kayo nagkamali, kung meron ba kayong dapat mga ayusin, meron ba kayong kailangan nyo bang gumawa ng plano or baguhin yung plano nyo sa buhay. And saktong-sakto yan guys kasi mid-year na ngayon, no? So, June, July. Kumbaga halos natapos na natin yung kalahating taon ng 2026 and papasok na tayo sa susunod na kalahating taon. So, tama lang yan na mag-isip-isip kayo tungkol sa buhay nyo, kung masaya ba kayo or kung meron kayong mga gustong baguhin. Another message, Pisces, yung iba naman sa inyo guys, nagdadanas ng, sabihin natin, konting kadiliman, no? Pag sinabing kadiliman, parang medyo madilim yung mundo yo. Dahil sa mga problema, pagsubok, challenge. And normal naman yan guys sa buhay natin. Wala namang perfect na buhay. May mga times na dadating talaga yan na mamamroblema tayo. So, okay lang yan. This too shall pass, lilipas din yan, malalagpasan nyo rin yan, Pisces. Another message para sa inyo guys. Ito naman, ibig sabihin nito, take it slow mga kapiksi. Habang iniisip nyo or habang ina-analyze nyo yung buhay nyo, habang nag-iisip kayo, take it slow, take things slow, dahan-dahan lang. Sa buhay, don't be so mean. Kumbaga, wag kayong masyadong maging hard and wag kayong masyadong maging harsh sa sarili nyo, guys. Take it slow, guys. Okay? Right. So, yan yung mga angel messages para sa inyo. Ito naman ay sa love, guys. Tingnan naman natin yung mga um, energy sa inyong love situation. Kung ano lang yung makaresonate sa inyo, guys. Ito, nasa talking stage kayo ng person mo. O kaya naman, ibig sabihin nito guys, pwedeng getting to know each other pa lang, nasa talking stage pa lang, wala pang committed na relationship. Or for some of you naman, kung LDR kayo, ibig sabihin maganda yung connection or communication nyo. Kahit hindi kayo LDR, pero maganda yung communication nyo ng person mo, mga kapiksi. So, samantalahin nyo habang ganyan pa. Okay. And, ito naman guys, revelation ito, no? Parang nalalaman mo. Since palagi kayo nag-uusap or maganda yung connection mo, ng person mo, doon mo malalaman yung totoong intention ng person mo, mga kapiksi. Alright? And another message, Pisces, ito naman, yung mga may problema sa relasyon, ibig sabihin you are working on your relationship, nire-repair nyo, inaayos nyo yung inyong mga issues sa relationship. And ganun naman talaga yan, guys. Wala namang perfect na relationship as long as willing kayo na ayusin.
puwedeng maayos guys 'no. Alright, so yan, comment down below Pisces if feeling niyo, naka-resonate kayo diyan. For travel natin 'to guys, hanapin natin yung energy ng Pisces habang tina-travel ko 'to. Panoorin niyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video card. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, ng flash sa screen yung mga available courses natin, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, meron tayo money shaker jar. Ito yun guys, no? Super liit na bote, super effective, super powerful. Inaalog ka guys. At saka ito. So ito yung ating WhatsApp numbers, mga interesado mag-chat lang kayo guys. So Pisces kayo and represent ng Queen of Cups, kung ano lang yung makaresonate sa inyo guys, take that message. So, ito guys, ang nararamdaman natin dito is for some of you, maaaring unti-unting mawala yung mga blocks or balakid sa buhay nyo. And kapag nawala yun, mga kapiksi, doon na maaaring umusad yung inyong pamumuhay guys, okay? So, yung mga blocks naman guys, usually yan yung mga negative na thoughts and emotions nyo. Kayo lang din yung makakapag-alis niyan, mga kapigsi, no? Alisin nyo yung focus ng attention nyo sa mga negative na bagay. Kasi the more na nag-focus kayo sa nega, the more na nagkakaroon ng balakid sa buhay nyo. So, magkaroon kayo ng disiplina na i-let go yung mga balakid na yun, mga kapigsi. Ayan, no? So, first, ito guys, this is another demonstration, no, ng negative. This is more on, I feel like this is more on fear. Guys, parang may kinakatakutan yung iba sa inyo. Yung iba, parang this is also parang gusto nyong lumabas ng comfort zone, try new things, but natatakot kayo. So, doon nagkakaroon ng delay sa movement or sa resulta. Again, if you have negative emotions, kagaya nga nung sabi ko kanina, you have to work on this para magkaroon ng pag-usad sa buhay nyo, mga kapiksi. Kasi the more na natatakot kayo, the more na pinapalakas nyo yung negative energy, the more na lumalakas din yung mga balakid sa buhay nyo. Nagets nyo ba? Sana naintindihan nyo guys. This is also another cause ng pagkakaroon ng balakid, yung pagiging indecisive guys. O hindi naman sa balakid, pero walang movement. Kapag ka-indecisive kayo, pag sinabi indecisive, hindi makapag-desisyon, no? Kapag indecisive kayo guys, hindi talaga uusad yung buhay nyo kasi hindi nyo alam kung saan direction kayo pupunta. Okay? Kung pasulong ba or paatras ba, kung pakaliwa ba or pakanan ba, di ba? So imagine niyo magda-drive kayo ng kotse or kahit bisikleta. Kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, pwedeng paikot-ikot ka lang, di ba? Or mas stuck ka lang dun sa lugar mo kasi hindi mo alam. Hindi ka makapag-desisyon kung saan ka pupunta. So, yun yung ibig sabihin ng indecisive. Kaya kailangan ikaw mismo maging desidido ka kung saan ka, saan mo gustong pumunta pagdating sa buhay mo, mga kapiksi. Alright? Ito naman, this is a very good omen sa mga negosyante, mga kapiksi. Maaari maging maganda yung takbo ng business nyo or maging matibay yung business nyo, mga kapiksi. So, nagiging matibay yung business kapag ka maraming customer, maraming sales, syempre. Malakas yung kita, guys, no? And, syempre, kapag maganda din yung mga marketing nyo, no? Yun ang bumubuhay sa negosyo, how good they are pagdating sa marketing, mga kapiksi. Kasi doon ka maka-attract ng maraming customer, guys. Okay? So, planuhin mabuti
mga kapiksi. And ito naman guys, this is also a very good omen pagdating sa relationship mga kapiksi. Pwedeng nagkakaroon kayo ng harmonious na relationship ng partner mo kung meron na kayong mga specific person guys, or kung kayo naman ay single mga kapiksi, maaaring may magparamdam sa inyo pagdating sa love and relationship. Okay? Alright. And ito guys, this is a very good sign as well na parang konting tumbling na lang or konting tiis na lang, mabubuo na yung mga plano nyo kung meron man kayong mga pinaplano, or kung meron kayong mga balita na inaantay mga kapiksi. Update, news, kung meron kayong mga pending na mga application, ganyan, or inaantay. So, sooner or later, dadating din yung mga magandang balita sa inyo. So, make sure na ready kayo, handa kayo para pag dumating na, ready na kayo agad sa next step mga kapiksi. So, i-anticipate nyo yung pagdating ng mga magagandang balita na yan. So, this is of water sign energy. This is your energy mga kapiksi. Ibig sabihin, you are in your energy good state ngayong season na to. So, especially may mga Cancer, no, na magbo-birthday. Ay, hindi. Pisces pala kayo. Sorry. Nalito na ako. Yeah, so this is your energy, mga kapiksi. Pisces. Yeah, so sabi ko nga sa inyo guys, kung meron kayong mga plano na binubuo, no, maaaring matapos yung mga plano nyo or magkaroon kayo ng magandang plano sa buhay nyo. Yun yung magiging hudyat ng bagong simula sa buhay nyo. Pero syempre guys, simula pa lang yung pagkakaroon ng plano, pero hindi naman yun uusad hanggang hindi kayo kikilos para sa plano nyo. Nagets nyo ba? So, dapat kumikilos din kayo para magkaroon kayo ng movement, mga kapiksi. And again, no, sabi ko nga for some of you, maaari itong pagdating sa love, guys, maaring merong mag-confess ng pag-ibig or kanilang feelings or nararamdaman sa inyo sa mga single, no? And kung kayo naman ay in a relationship na, maganda yung connection or yung communication nyo sa love department, guys. Diba sabi nga natin, yung iba nasa talking stage pa lang mga kapiksi. And yung iba talagang malalaman nyo kung ano yung totoong intention ng person na yan sa inyo. Guys, okay? Alright. So, yeah. Comment down below if nakaresonate kayo dyan sa mga messages na yan, mga kapiksi. And yung mga magaganda dito, i-main nyo na sa comment section. For more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin guys about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.